Effort project. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inanging lubos. Ang tanging alay ko ay aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob. Mamahalin iya, ibintong nilupa. Aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang masin. Taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob. Mamahaling iya, ibinto, ilukot ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Makapiling mo, gagalak ang lubos. Ang tanging alay ko kay aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob. Mamahaling iya, ibintong ilukot ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling.
Salamat Ate Connie, happy birthday. Quick reminder, yung lahat ng AA students, please stay. Meron kayong ayuda, plus magpapapicture po tayo lahat. At sa ating mga kapatiran, Lord willing, from other places, nice kayo makita. So we will take pictures of those AA students. At again, kung meron po rin po tayo na gusto magpa-sponsor, the best we can, we will try to accommodate grade 6 hanggang grade 12. Okay, tumayo po tayo. Buksan niyo Bible sa Judges 17, verse 6. Huwag sana mangyari sa atin ito uli or maganap ng talagang literal na literal. Kung paano nangyari sa Israel, nawa po ay huwag mangyaring lubusan sa atin. Judges 17 verse 6. Ready mga kapatid? Amen? Basahin po natin malakas ang salita ng Diyos. Begin. Marami ang mga ibalagari sa Israel at ay gumagawa ng tuwid niya sa kanyang sariling lamang. Yan yung talatang sasabi, ang tao ay walang pakialam sa Diyos, kanya-kanyang biyahe. Walang ginawang mabuti sa mata ng Diyos, ang ginawa nila, yung mabuti sa kanilang paningin. Tayo natin magsipo, pagpalay ng Ama kanyang salita. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo ang ating tagapagligtas at Diyos na malawalhati. Again, mga kapatid, si Kristo po ay Diyos. Maliwanag ang sinabi ng Roman 9:5. Tingnan po muli sinabi. So kung na maalala nyo, and then keep this in your heart. Basa, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo, ayon sa naman, ano po siya? Na siyang lalo sa lahat, Diyos na malawalhati, magpakilanman. Amen? So itanin niyo sa inyong puso't isipan, si Kristo po ay Diyos na malawalhati, magpakilanman. Going back to what we said kanina sa Sunday School, ang Israel po nung unang panahon, and even today, we could say, lost the glory. So I'd like to speak on the subject, lost glory, how to find them. Kung paano yung glory ng Diyos sa bayang Israel nung araw, ay patuloy na nawawala at nanubalik at ang Diyos ay napakita ng pagmamahal, malasakit sa mga taong matitigas ang ulo ng mga Israelita. The glory that has been lost ay para din rin nakikita sa ating bansa sa ngayon. Ano po ba ibig sabihin ng glory na nawala, na hindi nasumpungan? Balikan natin ang Judges 17 verse 6. The very fact na ang tao ay kumilos, gumalaw, nanindigan, nabuhay, nagawa ay sariling kagusto ng kanilang mga mata, hindi pinapakailaman ng Diyos, walang pakundangan sa masamang bagay, walang pakundangan sa mabuting bagay. They just do what pleases them. That means glory wala na sa paligid. At ang araw na yun, nagaganap po sa ating bansa. Ang tao gumagawa na akala niya matuwid, akala niya tama. Ano po yung glory ng Diyos? The glory of God means the presence of God. Yung presensya niya sa buhay ng mga tao. Yung glory niya ay nakikita sa kabutihan, katwiran na ipinamumuhay ng tao. Nakikita yung glory ng Diyos whenever you do justice sa iyong kapwa. Pero pag wala kang pakialam, wala kang inisip kundi sira ng kapwa mo, wala kang inisip kundi siya ay hanapan ng butas, wala kang inisip kundi gawa ka ng lahat ng bagay na ikaw lagi ang tama, sila lahat ay mali. The glory is lost. The glory of God is when we live and behave na ang Diyos ang ating pinakukundanganan, iniingatan, iginagalang. Sadly, the glory was lost. Madalang niya nakakita sa buong bansa yung paggalang sa ating Panginoon, yung pagbigay luwalhati sa Diyos, yung araw ng linggo na para sa Panginoon, bibigyan ng naninindigan na they are willing to mawala ng trabaho basta sila makapag-church lamang. Tulungan tayo ng Panginoon that the glory of God will be restored sa ating mga personal na buhay. Ang glory of Israel was blessing ng Diyos sa kanila. And therefore, yung glory ng Diyos ang nagpapatibay sa kanila.
Pero sa kabila ng ang pagsuway ay gayon lamang natin ng mga tao sa Diyos. Still, ang buhay natin ay nadadama natin, na-enjoy natin. Dahil Diyos hindi siya tulad ng mga tao na nagiganti na wala sa lugar. Mahal tayo ng Diyos. Ang pagbaliwan natin sa Kanya, masakit sa kanyang kalooban, pero hindi niya gagawin yun against us. But in due time, mananagot tayo sa Diyos. Huwag niyong binabaliwala ang Panginoon. I think this would be part 1 of the message. Next Sunday yung susunod. But no other nation ang nakadama ng kabutihan, kagandahang loob ng Diyos, Israel lang, at marami pang bayan na sumusunod sa Kanya. Amerika nung araw, kung saan ang kanilang barko na kung tawagan ni Mayflower, ay lumanding sa dalampasigan ng Amerika ng tanging layunin ay palaganapin ang mabuting balita. Kahit nahirap, ipinalaganap na ang mabuting balita ng kaligtasan, and the glory of God was upon America at that time. However, it's now lost. Sa ating buhay, may panahon na nung bago kang Kristiyano, you won't start doing anything hanggat hindi ka nagbabasa ng Bible. There was a time na kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, na excited kang mag-Sunday, excited kang umawit sa Panginoon, excited kang makibahagi sa gawain, excited kang makita ang ka-fellowship, excited kang magdala na kaibigan sa church. But those were the days. The glory is gone. We have abandoned God. At again, sabi ng Bible, walang hari sa Israel. The time came na wala ng Diyos sa iyong buhay. Na wala nang gumagawa ng matuwid. Ayon sa Diyos, ang ginagawa sariling hila, sariling diskarte. Walang pakialam kung ano sasabihin ng Diyos. Now, what we want to do today, how to get glory back sa ating buhay. Sa loob ng ilang minuto, mga kapatid. And I would suggest 3 things. Una sa lahat, I believe, mababalik ang presensya ng Diyos, pagkilos ng Diyos, mapaparangalan muli ang Panginoon sa ating buhay, bawat individual, pag ang tao ay natutong magpasalamat sa Diyos. What we need are people who are grateful. Marunong magpasalamat. Ang ibang mga tao, pati mga pastor, nabibilaw ka na sa biyaya ng Diyos. Parang nasusuka na sila sa pagpapala ng Panginoon. And they would even dare na napastanganin sa kanila nagpakain. They would even dare na bastusin, i-disrespect at sa kanila nagmamalasakit. May mga ganong bata, may mga ganong anak. Hindi inintindi yung hirap ng magulang. Basta sila hingi na lang ng hingi. Ang mga bata, tanggap ng tanggap. You know what will happen? You will be spoiled. Pag ang bunga ng mga halaman, mga prutas, wala na ginawa kundi tumanggap ng nutrients at nutrients. Yung mga yan ay mabubulok, may spoiled. We need grateful people. Balikan natin ang Judges chapter 9. Hindi natin babasahin lahat ng maraming talata. It was a story of Abimelech. Abimelech was a very ungodly, hindi maka-Diyos, walang kinikilalang Diyos. He ruled and reigned Israel through violence and deceit. Masama ang kanyang pamamahala. And he led the nation of Israel straight to God's judgment. Ang maganda dito, mga kapatid, hindi sila pinabayaan ng Diyos. But Abimelech, sa kanyang hindi tamang pamamahala, ay nagsimula yun, mga kapatid, after the victory ni Gideon. Remember si Gideon, with his 300 men, pinatay ang lahat ng kalaban, tagumpay sila lahat na ayos, nagtagumpay, napuri ang Diyos. After that, tinamunan sila ni Abimelech, walang takot sa Diyos. Sabi sila magpakumbaba, magpasalamat. Sila ay naglipastangan sa Panginoon. Paano sila nag-backslide? Judges chapter 8, basa natin ang verse 33. Judges chapter 8, verse 33. Again, here we would read si Gideon. Okay, basa. At nangyari pagkamatay ni Gideon, na anak ni Israel, ay bumalik at sumamba sa Baal at ginawa kanilang Diyos ang Baal Berith. Yung pagsamba nilang tama, iniwan nila, bumalik sila sa Diyos-Diyosan. Dati nakikinig ng Biblia, kinalaman ang Biblia. Dati sumasamba sa Panginoon, bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 34, ano sabi? At hindi naalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos, na siyang nagpaging naya sa kanila, sa kami na lahat nilang mga kaaway, sa buong palibot. Pagkatapos bigyan sila ng Diyos sa tagumpay, biyayaan, bigyan ng kapayapaan,
Iniwan nila ang Diyos, bumalik sa Diyos-Diyosan, binaliwala, hindi inalala ang pagpapalaya sa kanilang Diyos. Church, pag hindi kayo naging grateful, hindi tayo naging mapagpasalamat sa ginawa ng Diyos, babalik ka sa suka mo para kang aso. Aso lang ang bumabalik sa suka. O yung pagmamalakayan ng Diyos. You just need to be, Lord, grateful po ako sa iyo. Sa kabutihan mo sa akin. Wala eh. Wala ka pa nalalaman, ang yabang na natin. Sasabihin mo sarili, ikaw tagapagligtas sa mundo. Masyadong napakahina ng kukote. We need grateful people. Ano sabi sa verse 35? Hindi lang na binaliwala ang Diyos, hindi inilala. Sabi ng Bible, o gumanti man lamang ng kagandang loob sa sambahayan ng Jeroboam na siyang Gideon ayon sa lahat ng kabutihan. Hindi nakakapagpasalamat, hindi inilala ang kabutihan ng Diyos, hindi man nakapagpakita ng kagandang loob. Sobrang ungrateful. Sobrang lapastangan. Sobrang walang kwentang mga pag-uugali. Pinag-aral, pinakain, pinadinimitan ng iyong magulang. Habang magulang nyo, nagpapagal, nagpapaalila sa ibang bansa. Ang mga anak na may sandamukan ng pagsasayang ng pera. Sobrang kapal na mukha ng mga tao. Then, aasa tayo magiging matino ating buhay? No way. We just need people who are grateful. Panginoon, salamat po sa aking baon tinanggap ngayon. Salamat po sa aking kinitang 100 ngayong araw na ito. Salamat po sa aking natanggap na 1 kilong bigas for this week. Panginoon, salamat po sa trabaho meron ako. Salamat po sa iyong binigay na hangin. Salamat sa binigay mo lakas. Salamat sa pagdawang araw binigay mo sa akin. At ako may karamdaman. We need to be grateful sa Diyos. We need to be grateful. Sa pastor, nakilala siya bilang napakamapagpasalamat sa Panginoon. Naiirita ang kalaban niya sa church. Na isang araw, yung pastor na yun, lagi na siya nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming bagay. At isang araw, magkaroon matinding bagyo. At sabi ng mga kalaban niya, tinukula ko magpapasalamat ka. Tinukula ko may mga ato sa church. Tinukula ko na sasabihin mo. Tinukula ko ano gagawin mo ngayon sa pulpito, pastor ka. Yan ang sasabi ng kalaban. Habang tumayo yung pastor sa pulpito, ang ilan doon, ang mga nagharap lang ng butas sa pastor, ang sabi ng kaagad ng pastor sa Diyos, Panginoon, salamat po sa aming panahon ngayon, sapagkat hindi laging ganito. Secondly, we need godly people. Not only grateful, godly people. Mga maka-Diyos. Hindi lang maka-Diyos sa puso. Hindi lang maka-Diyos sa muso. Maka-Diyos sa puso. Pero yun sa 2 Chronicles 7:14. Ito mabilis lang. 2 Chronicles 7:14. Ito po susi para pagpalayan ng Diyos ang ating bayan. Okay, basa. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, aking nang didigin sa langit, ipatatawad ko ang kanilang kasalanan, pagagaling ko kanilang lupain. Amen? Sabi ng mga pilosopo, sabi ng mga kalaban ng Diyos, sabi ng mga Kristiyano, Lord, sabi mo, didigin mo sa langit, ipatatawad mo ang aming mga kasalanan, sabi mo, pagagaling mo aming lupain, sinabi mo, ba't hindi mo ginagawa? Naghihintay kami. Balikan niyo ang unang bahagi. Ito ang sagot ng Diyos dyan. Bakit hindi ka pinapatawad? Bakit hindi ka pinagagaling? Bakit hindi ka kung ano man ang gusto mong mangyari? Bakit? Kasi ang Diyos naghihintay ng Kristiyano magpakumbaba. Manalangin. Hanapin ang mukha. Gusto mo pagpalain ka, wala ka sa church? Wala ka ng bagong damit, wala ka sa church. Wala ka ng bagong sapatos, wala ka sa church. Hindi ka na masundo, wala ka sa church. Wala ka ng bagong cellphone, wala ka sa church. Then you would expect God to bless you? Mga kapatid, hindi po ang Diyos ang susunod ng tao. Nakikinig ba kayo? Hindi po Diyos ay D-O-G. Hindi po ganoon ng Diyos. Ang Diyos po ay G-O-D. Tayo susunod sa Kanya kahit anong mangyari. Amen? Siya ang susunod, hindi tayo mga kapatid. Gusto mo natin, Diyos ang naniniklood sa atin eh. Gusto natin, sige na, punta ka sa church pit. Sige na. Parang awa mo na. Hindi po ganoon ng Diyos, mga kapatid. Ayaw mo sa Diyos, bahala ka sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, ayaw mo sa akin, ayaw ko sa inyo.
Hindi nyo kinahanap, hindi ko kayo. Hindi nyo masusumpungan. Pinabayaan nyo ko, pababayaan ko kayo, sabi ng Diyos. Huwag natin pagbalagan ng Panginoon. We need godly people. Mga tao na, Panginoong Diyos, kung ano gusto mong gawin sa buhay ko, gawin mo sa akin. Magpapakumbaba ako sa iyo, Panginoon. We need godly leaders. Ang problema sa mga leader natin yan, hindi mo alam kung bakit sila hinahabol ng tao. Hinaagad. Either hinahangan sila o hinahagad sila. Ang Israel were never been grateful. Sila po ay hindi nagpasalamat sa Panginoon. At pero yun, dahil sa kanilang kasalanan, pag rebelde sa Diyos, God gave them a reward. Sila pinamahalan ng isang Abimelech, isang cruel, sadista, walang Diyos ang natatakutan, napastahan sa Panginoon. Ito po sa Judges chapter 9, verse 14. He was a mean person, anak ng isang patutot. Walang mabuting bagay sa kanya, Judges 9:14. Basa, na magagay sinabi na lahat ng mga puno ng kahoy ng sawag, halika, maghari ka sa amin. 15. Sinabi ng dawag sa mga puno ng kahoy, kung tunay na ako inyo, inihalal na hari ninyo. Pumarito nga kayo at mangalong kayo sa aking liling. At kung di ay labasan ang apoy, ang dawag, pugnawin ang mga sedro ng Lebanon. Okay, ito ay parable. Ito ay paglalarawan na yung mga tao nag-uusap-usap. Kailangan namin ng leader wika nila. At pinilit nila mangyari yung leader nila ayon sa gusto nila. Binigyan sila ng Diyos ng Abimelech. Hindi natin babasahin mga kapatid. At dahil sa pamamahalang mali ni Abimelech at pagsuway ng tao sa Panginoon, Judges chapter 9 verse 2, ano po ginawa ng Diyos? Ito pala pamamahalang mo ni Abimelech. Ito siya. Isinasama ko sa inyo, basa, na yung sertain sa pangalig na lahat ng mga lalaki sa Sikhem, kung ano magaling sa inyo, na lahat anak ni Jeroboam, na 70 lalaki, ay magpuno sa inyo, isa magpuno sa inyo, alalahanin din naman ninyo na ako ay inyong buto at inyong laman. Verse 3. Tungkol sa kanila, isa nila na kapatid ng ina niya, sa mga panganig sa lahat ng mga lalaki sa Sikhem, ang lahat ng mga salita ito at kanilang puso ay kumiling. Sumunod kay Abimelech, sapagkat kailan sinabi, siya ating kapatid. Verse 4. At nabigay sila ng 70 putol na pila mula sa bayan ng Beer-Beeres na siyang iniupa ni Abimelech sa mga taong hampas lupa, mga palaboy na siyang sumunod sa kanya. In short, ito po yan. Ang Abimelech ay nagsuhol ng mga tao na mga nagiging tuta niya. Nagsuhol siya ng mga tao na sa kanya ay napasusunod niya. Nagsuhol siya ng 70 pila. Ano ginawa ng Panginoon? Verse 5. Ano nangyari? Verse 5. Basa. At siya napuno sa bayan ng kanyang ama at pinatay ang kanyang mga kapatid ng mga anak ni Jeroboam, 70 katao sa ibabaw ng isang bato. Naging kapalit ng kasamaan ay buhay ng mga inisente. Yan po nangyayari minsan sa ating bayan. Gold, guns, and silver. Ayaw mamuno ito, papatayin. Hindi kayang patayin, susuhulan, babayaran. Kaya tayo mga Kristyano, dapat tayo maingat. Huwag tayo sasama sa mga masasamang tao. 1 Corinthians 15:33. Lumayo kayo sa mga nagpapabagsak na inyong pagkatao. Basa. Huwag. Yung maganda ugali mo, sisirain naman sa mga kasama. Huwag sabihin, kaya mo sumakay. Pagka wala kang ginagawa, pagsasalita sa kanila para dalhin sa Panginoon, at ayaw na sumama sa iyo sa Diyos, layuan mo sila. Bakit? Pag hindi ka tumigil, ikaw ang madadamay sa kanila sa mga ugali. Dadayain ka nila, sisirain na maganda mo ugali. Sino dapat mo samahan? 2 Timothy 2:22. Umiwas po kayo. Ito samahan ninyo. Basa. Datapwat. Kasama ng mga nasisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ang samahan nyo, tunay na Kristiyano. Mga may takot sa Diyos. Walang bisyo. Matulong pag-iisip. Akay kayo sa Panginoon.
Pastor, mahina aking pananampalataya. Yes, alam ng Diyos yan. We are a work in progress. Kaya kailangan tayong tumibay. Panghuli, not only para maibalik ang glory, we need grateful people, godly people. Number 3, grounded people. Hindi yung nag-ground o pinarusano. Ibig sabihin, grounded in the Word. Malalim ang pagkakatanim sa salita. Grounded. Matibay panindigan para sa Panginoon. Amen? Kahit anong mangyari, hindi sasama sa maling religion. Amen? Hindi sasama sa church na hindi niniwala kay Kristo bilang Diyos. Kahit maganda pa, simbahan, kahit inaya kayo ng babae, kay lalaki, inaya kayo ng babae, lalaki kayo babae, kahit maganda mananalita, kahit maganda pa sa pag-usap, matatabi lang dila, puro panloko lang. Pag hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos, huwag niyong samahan. Dadayan lang kayo. Kailangan may paninindigan tayo. Kung Kristyano kang tunay, hindi ka alis sa Baptist Church. Amen. February 15, 1921, sa New York, naganap ang napakakakaibang pangyayari sa ospital. Ito muna ang background. Si Dr. Kane, Evan O'Neill Kane, magaling siya mag-opera ng mga appendicitis. Pero sa tuwing mag-opera siya, kinakailangan anesthetize ang buong katawan. Buong katawan. Walang karamdaman. Anesthetize. Pero sabi niya, parang nahihirapan ang isip ko na mag-perform ng kanang appendectomy na lahat ng buong katawan ay anesthesiahan na nakaka-epekto sa mga parts ng katawan, organ. Sabi niya, parang hindi ko pwede na maging local lang ang anesthesia pag-opera ng appendicitis. Sabi niya, dito ako, di ba? Kung saan dyan? Kaya sabi niya, mga doktor, baka pwede, subukan mo. Kaya ang problema natin, ang hirap kaya ng ino-opera mo, na yun lang merong manhid, and the rest, wala. Tapos nakikita, binibiyak yung tiyan. Baka sino papayag nun? Payag ka, Pep? Tunog. Sino papayag mo opera? Wala. Mahirap. So, sabi niya, sige, pag-aaralan ko. Sabi ng mga doktor, sige, pag-aaralan nyo. Hanggang sa dumating yung February 15, 1921, inayos si Dr. Kane ng lahat. That will be the day mag-o-opera siya ng appendicitis using local anesthesia. Hugas ang kamay, lahat, pati mga staff, lahat ang gamit, niyanda. Sinimula ng operasyon. Umabot na ilang oras. Kailangan ba ng lahat? Finally, natapos ang operasyon. Ano nangyari? Tagumpay. Amen? Tagumpay ang operasyon. By the way, nakalimutan ko sabihin sa inyo, dalawang nakakamanghang bagay na ganap sa araw na yan. Una, natupad yung operasyon, local anesthesia. Pangalawa, ano yung pangalawang kamanghamanghang bagay? Sino inoperahan? Si mismong Dr. Kane. Siya mismo ang nag-opera sa sarili niyang appendicitis. Amen? Napatunayan niya. That's commitment, mga kapatid. Pag ano yung tama, panindigan nyo. Pero ano wali, katigasan na ulo, huwag na kayo manindigan. Wala kayo pupuntahan kundi basurahan. Manindigan tayo sa tama, huwag kayong lumis sa sinasabi ng Biblia. Before we close, again, nasayin natin ng glory ng Diyos, madama natin. Ano yun? Kumilos ng Diyos sa aking buhay, madama ko ang katwiran, madama ko ang kapayapaan, maging pares ako sa lahat ng tao, hindi ako gagawa ng pamimirisyo, hindi sarili ko may tataas, Diyos ang may taas sa lahat ng bagay. Tayo natin tumayo. I'll show you 2 videos later.